ay napakahangkot, abot kamay. Palagi po nandyan pag tinawag niyo po para sa mga talk. Siya po ay kasama namin sa Angkop, New Zealand. Siya din po ang ama ng isa po sa ating SFC member dito sa Dunedin, si Ate Jan. Siya po ay nagtatrabaho tulad ng mga kasama natin sa sa farming. Parang si Alice ko lang po, lumaki po kasi sila sa farm. Anyway po, ang ating speaker po ay Norman Quinn po sa CFC 2002. Hindi po ako magkakamali ngayon na magiging ang kanilang pangalan dahil sure na po ako. Ang current service po nila, sila po ang area head ng board. Napagkamalan po namin sila taga-Invercargill kasi nakita namin sila sa Invercargill last time. Wala pong iba. Ang nag-iisa asawa po ni Sis Jocelyn. Ang gwapong-gwapo at bata-bata. Pogi-pogi kasi presence of God inside. Wala pong iba. Kundi si Bro Julius Janel. Wala po naman po natin. Ang haba ng introduction mo. Ang tokong, may ganyan. Alam niyo mga kapatid, yung music ministry, ito yung pinakapaborito kong grupo dito sa CFC. Kasi tayo yung nagbibigay ng enerhiya sa ating mga kapatid, sa ating mga members. Tayo yung nagbibigay ng sigla dito sa community natin. Kung walang music ministry, hindi masaya. Amen. Amen? Amen. Amen. So, yung talk ko ngayon is talk 3, Organizing CFC Music Ministry. So, ang objective natin dito is para malaman natin yung role ng bawat isa sa atin dito sa music ministry. At kung paano natin ma-set up itong ating music ministry. Kasi iba ito sa banda. Hindi ito parang banda ba? Ang music ministry is iba. May pagkahawig pero mas itong music ministry natin. Malalaman natin dito sa talk kung paano natin gagawin ito. Okay? So, meron tayong tatlong question kung paano natin binubuo itong ating music ministry. Ang una is why. Ano yung objectives natin? Bakit tayo mayroong music ministry? Pangalawa is who? Sino yung mga tao? At yung kanilang role bilang isang music ministry. And then, the who? The people, the music ministry, and the role. Bakit parehas? Teka. Yung isa sana is hindi dapat parehas yun. Alam niyo, yung mga ganyang pagkakamali, mali yan ang gumawa ng PowerPoint. Ayun! Diba? Mali yun ang gumawa ng PowerPoint. Pagkagalitan natin. Pagkagalitan ko yan. Unahin natin itong unang tanong natin. Why? Bakit natin o ano yung objectives natin? Ang una is on the technical side. Technical side. Bakit? Kasi kailangan yung good quality ng music natin that will create an environment of worship. Kaya tayo may technical side. Kasi kung wala yung technical side, parang kung ano-ano na lang yung halimbawa sa mga instrument
pare-parehos yung tunog. Technicality or yung in charge ng kon natin dun sa pag-a-adjust ng mga instrument, pag-a-adjust ng mga mic, kailangan natin may technicality tayo sa music ministry. Pangalawa, spiritually. Kasi tayo, bilang music ministry, tayo yung sumusuporta sa ating worship leader. That will submit the leading of the Holy Spirit. Okay? So, tayo rin yung nagbubukas ng puso ng ating mga members dahil sa ating kanta. So they can receive the Holy Spirit. So, yun yung isa. At ang pastoral. Bakit may pastoral? Music ministry is a venue or ito kasi yung lugar kung saan nag-grow yung ating spiritual needs as a members. Napakahalaga talaga yung music ministry sa ating community. Who? The people ng music ministry and their roles. So, hindi lang pala tayo nandito para tumutong, kumanta. Talagang mayroon tayo. Ang bawat isa mayroon sa atin. Music ministry head. Yung music ministry head natin is, hindi naman yan yung pinakamagaling. Hindi naman yan yung alam lahat. Ang music ministry head natin dapat is yung may puso na mag-lead. Service-oriented siya at obedience to elders. Nakikinig siya sa mga elders. Hindi siya yung dapat na talented. Basta may puso, obedient, and to elders. Service-oriented at palaging present sa practice. At sa pagtugtog. Siyempre, kung wala siya ano siya naging head? Diba? Music ministry director. May director pa pala. Parang pelikula. May director. Pero yung sa setting kasi natin, parang kahit hindi mo nung kailangan yung director okay na yung music ministry head natin. Kasi yung settings na ito is para sa mga malalaking music ministry na. Pero dapat din natin malaman kung ano yung part natin. So, ang music ministry director, technical knowledge ang kailangan mo dyan. Yan na yung magaling sa music. Siya kasi yung mag-a-arrange, yung technical trainings ng mga musicians niya. Diba? Kung ano yung pangangailangan ng mga singers o yung pangangailangan ng mga guitarist, organist, or lahat. Siya yung nagtitrain or nagpapacilitate ng mga training technically. So, yan na yung singers natin. So, meron tayong mga singers. Talent and singing. So, sa malaking choir, may mga leader pa pala yan. May mga leader pa sa mga big choirs. So, separate pa pala. Kada boses yan. Alto, soprano. May mga leader pa pala. So, yun yung rule ng mga members natin sa music. Instrumentalist. Talent and playing instrument. So, yun ay mga keyboards, guitars natin. Drums. So, yan yung mga members na music ministry. The audio and video technical support. So, sa atin, wala pa naman tayong in charge talaga para mag-adjust sa mga instrument natin na siya, yan lang ginagawa nila. Sa atin, kung sino yung may dala ng instrument, siya yung mag-a-adjust, di ba? Pero kailangan din pala yun, di ba? Para hindi na
Kasi, halimbawa, kumakanta tayo, nawalan na mic. Alam nga naman na yung nagkikitarang pupuntang magbigay ng mic dun sa, di ba? So, meron tayong support na gumagawa doon. Yun ang trabaho niya. Ibigyan niya ng mic yung walang, hindi gumana yung mic. Okay? So, yun ang trabaho ng audio and video technical support natin. At saka yung support group. Napakahalagang trabaho niyan, support group na yan. Kasi, siya yung nagpapakain sa atin. Support group, napakahalaga. Siya ang nagpapakain, information dissemination, secretary. Mga asawa yan. Sa mga photocopy. Alam niyo mga kapatid, tayo, more on computers na tayo. Cellphone, kumakanta natin, nasa cellphone na, nasa laptop. Pero, napapansin ko palagi, alam niyo kung nawala yung projector, yung iba, sa projector na babasa. Nangyari sa amin yan. Nagkamali yung projector, hindi na alam yung kakanta. Kaya napakahalaga pa rin. Printed na copy. Napakahalaga kasi kayo yung inaasahan ng mga members na kami, sinusundan niya. Eh kung nawala yan, pati members, pati kumamata na tigil, so yung message natin, big lang, nawala. Diba? Eh kung mayroon tayong photocopy na binabasa, tuloy pa rin yung kanta, sasabayan pa rin ang members natin. Diba? So napakahalaga yung trabaho ng support group at saka yung print na kanta natin. How pala hindi po magagalitan ko talaga yung gumawa nito. Yung support ko lang. Nagkamali na naman eh. How we organize the music ministry. Members of the music ministry can be by invitation or can be open to all who have musical talents and skills necessary to take on roles mentioned above. Auditions may be conducted and optional. Pero sa atin, maliit pa tayo eh. Maliit pa yung grupo natin. Diba? So, siguro kung sino na yung may puso, may talent na talagang gusto niyang mag-serve sa Panginoon. Hindi pa naman tayo nag-audition, di ba? Kasi yung iba nahihiya eh. Nahihiya yung iba eh. Kahit may talent siya, ayaw niyang mag-audition eh. Di ba? Ayaw niyang sumali. Gusto niya sa likod-likod lang siya kumakanta. Pero may talent na. Pero ito pala yung dapat na ginagawa natin. May audition. Or, pero optional naman. Optional yung audition. Kung may alam kayong may talent na marunong kumanta, you can invite. Diba? Discern if a brother or sister is being called by God. Discern of the individual. Ibig sabihin nito, if individuals, it is you. You will discern yourself. Tanungin mo sa sarili mo, am I capable? Or am I or my heart, ba yung heart ko ba ay sa music ministry? Examine yourself, yung intention ninyo. Yung pagsuserve ba talaga ang gusto mo? Yung pagsuserve ba talaga o gusto mo lang kumanta para mapansin ka?
Di ba? You have to decide yourself to be a member of the music ministry. Am I here to serve the Lord or am I here just to sing for myself? O gusto mo lang mapansin ng ibang tao? Discernment ng music ministry head. Music ministry head praise the individual who wish to join the community, the music ministry. You should consult a pastoral head kasi dapat may pastoral head din tayo, which is ngayon si Brother Mark, ang inyong pastoral head dito sa music ministry. Because siya yung unit or area head ninyo dito sa Dunedin. So, dapat yung music ministry ninyo, may music ministry pa kaya? Wala pa. Music ministry meron. Meron. Meron yan. Hindi mo alam? Ikaw na. Brad, ikaw na pala. Ha? Ikaw na music ministry. So, you pray also for the individual who wish to join the community at the music ministry. And then, discernment the pastoral head of the area is also needed. So, discernment then with Brother Mark. If the person is really competent to be a music ministry member. Once you organize, make sure each person is aware of his or her role. Organize your singers according to voice, soprano, alto, tenor, and bass. Assign instrumentalists and backup. So, pang malaking choir talaga itong topic natin, di ba? So, sa atin kasi simple yung mga boses lang naman. Pero kung may magaling mag-melody, mas maganda, di ba? Mas magandang pakinggan. Kaya ni Brother Man, magaling sa melody yan. Ako rin magaling sa melo-melo. So, singers, nasa grupo-grupo yan talaga. Huwag mong paghahaluin yung alto at saka soprano. Dapat kung alto, soprano, ganun. Yung banate sa music ministry. Instrumentalist, mas maganda kasi kung yung mga guitarist, basses, magkakatabi. Diba? Kasi nasa connection yan eh. Oh, ito yung kinatin. Ganito. Diba? Nag-uusap talaga sila. Yung bass guitarist. Saka yung organist. So yun. For big group, subdivide into choir section, leaders, instrumentalists, and technical team. So makikita nyo naman pag nanonood kayo ng lalong-lalo sa mga big choir, di ba? Kanya-kanya grupo yung mga singers nila, instrumentalist nila, iba-iba talaga yung part nila. Set regular practice dates and set house rules. Practice dates, dapat talaga may practice tayo. During rehearsals, everyone must be attentive to the music director. All cell phones must be turned off. Nangyayari ito eh. Pag nag-practice kasi tayo, mas inuuna natin Facebook muna. Yan tayo nabibili ng practice. Kapatid. Tayo, may kanya-kanyang mga trabaho tayo. Dapat, pag nag-practice tayo, on time, makauwi tayo, on time, diba? Para hindi naman maabala yung iba. Thumbs, roll the thumbs, set up yung time natin. Tapos, dito, ang nangyayari pa kasi kung minsan, pag nag-practice tayo, nangyayari sa amin. Minsan, iba yung tinutugtog namin. Hindi na yung talagang practice
natatagalan kami ng practice. Kaya ngayon, natututo na ako kasi nababasa kami. Sa susunod na practice, wala na. Inaabot na kami ng alaunang madaling araw eh. Kasi maganda yung tuklog eh. Mamayang kanta eh. Lalo na kung nandun si Brahman noon, Sabi noon, alas 2 ng madaling araw kami uwi. Kasi iba na yung tinutugtog namin. Pagkanta na. Eh, practice natin, 3 kanta lang eh. Diba? 3 songs lang yung kakantay natin, pero napakadami. Ay, iba na. Diba? So, dapat, kung ano yung practice natin, yun lang. Diba? Yun lang. Yun. Oh, ba't napabilis? Yan na. So, we got 4 P's for successful music ministry. Ano ito? Pera? Pera. Parang Pilipinas lang to eh. Magkano binibigay dito? Ayuda. Magkano ba ito? 1,500. 3,000 ba? 4 piece pala tayo. Kaya pala nagsasuccessful yung music ministry doon sa Pilipinas kasi may 4 piece sila. Di ba? Dali. Prayer. Prayer mga kapatid. Ito yung talagang nakakalimutan. Pati kami. Minsan nakakalimutan na mag-pray bago mag-practice. Napakahalaga para sa sisters. Kasi tayo bilang music ministry, tayo tinitira ng devil. Amen? Kaya kailangan bago mag-practice, mag-pray muna tayo. Before and after our rehearsal. Or before and after the event. Bago mag-start yung event, dapat nag-pray na guide tayo ng Panginoon. We need to attend our household prayer meetings and assemblies regularly. Kasi bilang music ministry, kailangan din natin mag-grow ang faith natin through our household. Diba? Music ministry should be a team. Have your regular retreat, teachings, Bible studies, rehearsal camps. Gagawin natin yan. Camp. This builds unity and spirituality of the members. Kasi kung tama na, music ministry, kung kanta lang palagi natin ginagawa, practice, kung hindi tayo nag-household, hindi talaga mag-grow yung spiritual needs natin. Kasi kailangan din natin mag-grow ng spiritual needs para magamit natin sa ating pagsaserve sa Panginoon. Practice. Regular practice are important. At least twice a month. 4 hours each rehearsal. Pwede rin 5 hours, kasali na yung kain. O gawin yung 6 hours para mag-funding. Diba? 4 hours. The general rule should be no practice, no service. No practice, no service, except if the absence is for a valid reason. Bakit? Kasi kung hindi ka nag-practice, hindi mo alam yung kanta, yung sequence ng kanta. Diba? Madali. Kasi binabasa natin eh. Binabasa eh. Paano mo may pinalitan yung kasama nyo? Paano mo may ginagta? Diba? Alam mo yan. Hindi. So dapat, nag-practice ka. Diba? You need to practice. Enhance your skill. Practice regularly in your own.
mag-practice ka sa bahay niyo. Para pagdating mo doon sa rehearsal, alam mo na yung kakantahin nyo. Alam mo na yung gagawin ninyo. Diba? Hindi yung, ano ganda natin ngayon? Alam mo ba yung kanta na yan? Pagkikipag-practice lang talaga, no? Practice. Hindi na rehearsal. Dapat pag nag-rehearsal kayo, alam nyo na talaga yung practice. So, mahalaga din ay yung music ministry head, ibibigay na sa members yung mga kanta para ma-practice sa bahay. Okay? Practice should be productive and must start and end on time. Avoid idle time. Always review old songs and learn new songs each practice day. Yung mga old songs ninyo, magsingit kayo. Hindi lang, di ba, mag-practice kayo, 3 kanta. Magdagdag, i-review din ninyo yung mga past songs ninyo. Make sure that the songs are sung according to the original music score. Kung paano, ang tawag yung score na ito? Ba yung 1 to 10? Sa mga musician, alam ba niyo yung score na yan? Ibig sabihin ng score? Ito yung parang sa arrangement niya. Ito yung tamang arrangement ng kanta. Okay? Remember, since you are the music ministry, the people will always assume that you are singing correctly. Dapat, kung paano yung pagkakakanta doon sa narinig ninyo, yun din ang susundin ninyo. Diba? Regular practice allows you to be cohesive or unified as a team. It is idea during worship that focus less on the technical and focus more on God. Practice with the worship leaders, especially for praise fest, is important. Kasi, as youth ministry, dapat, especially yung ng music ministry, or someone will be connected to the worship leader. Halimbawa ako, worship leader. Sasalita ko dito bago mag-umpisa yung praise fest. And then, para malaman nyo kung saan kayo magsisimula, dapat may connection kayo. Kasi kung ako nagsasalita, kahit nag-usap na kayo di ba? Nag-usap na kayo, ito yung sign ko, ito yung babanggitin ko, sabi niya. Halimbawa, let us stand and then magsimula na kayong sasabihin niya sa music leader o sa leader ninyo. Pero kung minsan, nawawala yung worship leader eh. So it is up to the music ministry and or yung leader ng music team kung saan siya papasok. Kasi kung minsan nawawala yung focus din ng worship leader. Okay? So dapat alam niyo kung saan din kayo papasok. Practice, make your practices an opportunity to worship the Lord. An opportunity to worship the Lord. Kasi sabi na natin na yung kanta is 3 times na wino-worship na yung Panginoon. Make this an opportunity to worship the Lord. Playing for God alone. Always remember, mga kapatid, na yung music ministry is playing for God and God alone. Kasi if you take away God
doon sa kinakanta mo, parang banda na lang. Kasi ang purpose mo is to serve God. Pero kung wala si God doon, banda ka na lang. Simply performing for yourselves, to the audience. So let's focus on God alone when we are singing or playing. Be attentive and focus the prompt of the Holy Spirit to the worship leader during worship. Be attentive, focus. Ang napapansin ko, yung ibang music ministry members kasi, di ba tayo nag-lead? So, dapat konektado talaga tayo sa worship leader natin. So, yung iba, kumakanta, halos, kanta na ng kanta na hindi na tinitignan yung music leader natin na halimbawa doon sa slow songs. Kung minsan kasi, may mga worship leader na magsisingit sila ng kunting prayer nila doon sa singing. So, you know how to play. Kung nakuha ninyo na magsisingit siya ng prayer, so, of course, instrumental lang. Diba? Parang ganun. Huwag yung sasabayan ng vocal. Parang ganun ba? Kasi yung iba ganun yung ginagawa nila eh. So, you need to be may connection kayo dun sa worship leader. Focus on the prompting of the Holy Spirit. You must able to draw or direct the community to praise and worship God. Kunin natin yung ng members natin. We are here to guide them, to draw them in singing to God. Do not create distraction that will put people's focus on yourself. Parang magpo-concert ka na. Hindi ko yung ginawa ng singing. Mag-focus na sa'yo. Hindi ba? Iba na. Iba na yung nakapokus na sa'yo. Hindi na sa Panginoon. Kasi na-distract na sila eh. Ang ganda-ganda na may biglang sumingit. Ang haba-haba ng ito. So, na-distract na yung ating kanta. Diba? Ito. Do not create distraction. A good music ministry must be effective, but not attracting attention to themselves. In a way, he must be invincible to the audience. Parang wala ba tayo? Plaka pa na pinapakinggan nila na sinasabayan. Ganon. Instead of seeing you, they are seeing God in you. Praying for God. Pastoral care for music ministry members. Music ministry head must be able to discern and suggest the pastoral needs of his members and relay them to his or her pastoral. Kasi tayo, sometimes, may mga pangangailangan tayo. Diba? May problema. Music ministry head should know. Kung tayo members ng music ministry, we can say kung ano yung pangangailangan din natin sa ating music ministry head para malaman ng pastoral head kung ano yung dapat ibigay sa inyo. Halimbawa, si Brother Eugene, kailangan niya ng pera. Brother Mark, kailangan ng pera. Kasi may problema siya. Kailangan niya may babayaran. Tulungan natin ba? Diba? Wow, tali si Brother Mark. And that regular music mean talks, inviting good speakers. Kagay.
happy lang talaga ako ngayong araw na ito. To sustain the spiritual growth of the members. Okay? Make sure that all members of the music ministry have household and attend all teaching required. Pastoral head. After the opening worship, the music ministry must remain in the venue to listen to all the talks and teachings. Discourage members from leaving the venue, coming back only for closing song. Sino pa ganyan eh? Halimbawa, malapit yung mall. Tapos na sila yung... Natapos na yung tatlong kanta. Upo na sila. Lumabas, pumunta sa mall. Kaya pa yun. Pagkatapos, oras pa bago matapos yung to. So, mas maganda kung maupo tayong makinig sa mga to. Kasi, kaya nga may talk, kaya mag-grow yung ating spiritual needs, di ba? Hindi naman magbibigay ng talk yung ating community kung hindi mo kailangan. Di ba? Dapat makinig ka. May mapupulot ka. Kami mga kapatid, alam mo, tayo. Palagi tayong nagpapa-CLP. Palagi tayong nag-attend ng CLP. Kasi music ministry na tayo. Palagi natin naririnig yung mga talk na ito. Pero, paunti-unti, may nakukulit pa rin tayo. Di ba? So, napakahalaga talaga. Lalo na ako, makakalimutin na ako. So, nare-remind sa akin yung mga talks. Di ba? Nakakapulot pa rin ako. Buti na lang, hindi ko pa makakalimutan yung Hi, darling. Yan ang hindi ko dapat kalimutan. My one. So yun yung four P's natin mga kapatid. Pray, practice regularly, play for God alone and not for yourself, and you have a pastoral care for the music ministry members. In conclusion, Binigay sa akin na ito, ang kikilig. Organizing the music ministry is not a simple task. We must not rely on our own strength, but allow the Holy Spirit to move freely. Watch for the temptation. Temptation to perform rather to worship. Keep your focus to God. There is a tendency to be engrossed or preoccupied in the music and forgot about God. The objective of the music ministry is to help people, yung ating mga kapatid, to worship God and not to make them just listen to good music. You are there to please God and not the man. Do not recruit members simply on their basis of talents. Members should be active, have love to God, and their willingness to join the music ministry. Commitment. I will share to you. You know, yung music ministry namin, kung nasa Invercargill pa ako, pag-practice kami niya, most of us are farmers. Ang layo ng bahay ng bawat isa is one stays 1.5 hours away, the other is 1 hour away. But still, they are committed to come
and have their practice. Ang start ng practice namin is 8 o'clock. Kakain pa kami, so 8:30, 8:45 na mag-i-start. Matatapos kami, kasi marami pang matatapos kami, 1:00. Uwi kami, 4:00 kaustin. So ilang oras yung tulog namin. But still, we go to the practice because of our commitment. Yung nag-start kami ng GOR, yung music ministry namin, yung singer namin, yung guitarist namin, palaging on time pag nag-practice. Kung absent yung singer, absent din yung guitarist. Bakit? Ha? Kung Mag-asawa. ako lang eh. Wala talaga eh. Kung guitarist ako rin ang singer. Hindi, yun talaga hirap kong kasi walang marunong makita. Eh ako pa rin, ako ang music ministry eh. Ako ang pastoral eh. Ako lahat. Ayun yun. So, ang pagkalang ito is yung commitment talaga natin sa music ministry. Napakahalaga. We have to practice twice a month. On time tayo. And dapat tutok lang tayo sa mga kanta natin. Okay? Kung gusto natin mag-jamming, ibang araw naman yun. Diba? Pwede tayo mag-jamming, pero ibang araw na. Ganun na. We need also to have our friendship. Okay? So, yun lang mga kapatid, and may God be praised. So, may kata kung may discern whether you are being called to music ministry. In what area can you best use your skills? Well, nalagay ako dito sa gitara, nalagay ako sa piano, nalagay ako sa kanta. Is there anybody you want to invite to the music ministry? May kakilala pa kayo? Invite natin sa music ministry. Tanong kayo, sasagutin ni Brother Mark. Thank you. Amen. If you have questions, just Yes, brother. The praise and worship and those 3 songs. So Yes. powerful ano. it's powerful, more powerful than prayer alone. So before we go to the slow song, at the end, kahit na balik-balikin nyo yung songs, practicing kayo, but in the middle of patapos na kayo, we have to pray the last before the slow song. It's like praise and worship. Maganda. Sobrang powerful, more on prayer. Yun sa amin. Hindi lang share. Thank you, brother. Yes. Dagdag din doon sa purpose, yung sa pray for God only. Yeah. Minsan kasi itong buong grupo ng music ministry, invited tayo minsan pag sa labas. Kasi alam ng mga kaibigan natin na sila nagpe-play ng music, marunong sila mabanda. And then we are invited na mag-play, hindi kami pero yung ibang music ministries din, invited kayo mag-play sa isang birthday. Or ganun. Just to remind everyone na tatawagin tayong music ministry sa loob ng CFC. Pero paglabas natin, kahit pareho tayo ng kabanda ng grupo, pag iba na yung kantahin natin, let's use another name for our band. Yeah, true. Sa pag-introduce kasi yung minsan, for example, sabi, let's welcome magpasaling ng banda ng Omaro. Okay lang yun. Pero sinabing music ministry CFC Omaro. Tapos yung kanta nyo is outside na sa. So, pero dinala, for example, Christmas party. Iba yung kanta nyo. Pero yung dinala yung banda is music ministry Omaro. So, yeah, reminders just na paglabas na kayo, i-change niyo yung band name niyo. Para hindi madala yung music ministry. Inalaklak. Oo. Okay. Dala natin na music ministry, pero yung kanta nyo is laklak.
Which is, hindi naman bawal na magkanta kayo. Pag iba yung banda na dinala nyo. Huwag yung name ng music ministry. Amen. Yan lang. Thank you, brother. Eh, pagka kayong kaalaman o tanong, sasagutin ni Brother Mark. Ano? Opo, may tanong. Ah, yes, Brother Mark. Sagutin mo ha. Lagi po sa part yung prayer po. Yes. So, when it comes to the prayer po, is it also included po, siyempre, mga music ministry members natin, part din po sila ng mga household. So, is it, siyempre, vital din po na umattend po sila ng household prayer meetings po nila? Yes, what kanina, doon